Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken ka. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolman Julius Samakad. Maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga hatid ng balitang ng PNN correspondent mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nasabat ng Tacloban City Police ang shabu na nagkakalaga ng 11.5 milyon sa isinagawang operasyon laban sa isang suspect na kabilang sa Rank 1 Regional Priority Target List. Magbabalita dyan si Patrolwoman Cristel Palafox. Nasabat ang tinatayang 11,566,800 pesos ang halaga ng shabu na nagresulta sa pagkakaresto ng isang high-value individual sa kinasang bypass operation ng mga operatiba sa Barangay 97, Cabalawan, Tacloban City. Dito lamang ika-3 ng Disyembre taong kasalukuyan. Sa pangangasiwa ni Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director ng Police Regional Office 8, at sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Dwayne Francis J. Dokdokan, Chief ng Regional Police Drug Enforcement Unit 8, naresto ang suspect na tinaguriang Rank 1 Regional Priority Target List of Drug Personalities. Bandang alas 10:27 ng gabi, ang ikasaang operasyon ng mga tauhan ng Regional Police Drug Enforcement Unit 8 sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 8. Narecover sa suspek ang 20 pakete ng hininalang shabu na may tinatayang timbang na 1,701 na gramo na may katumbas na halaga mula sa Dangerous Drugs Board na 11,566,800 pesos, isang 500 peso bill na ginamit bilang bypass money kasama ang 299 na 1,000 peso bill at isang 500 peso bill na ginamit bilang budol money at mga drug paraphernalias. Patuloy ang pinatibay na paglilingkod ng ating mga kapulisan para sa bayan na may adhikaing bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Naaresto ang 2 high-value individual sa sinagawang bypass operation ng mga otoridad sa San Mateo, Rizal. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolman John Lawrence Ilagan. Estado ng San Mateo Municipal Police Station ang 2 high-value individual sa bypass operation na isinagawa sa San Mateo, Rizal. Kinilala ang mga suspect na sina alias Jangget at alias Nunoy, kapwa residente ng nasabing bayan. Nasabat mula sa kanila ang 13 sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 50.3 gramo na may halagang 342,040 pesos, isang revolver na may 5 bala at bypass money na 500 peso.
Ang mga suspect ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o ang Illegal Possession of Firearms and Ammunition. Ayon kay Police Colonel Politerio A. Gonsalgo, Provincial Director ng Rizal Police Provincial Office, ang operasyon ay bahagi ng pinaigting ng kampanya laban sa illegal na droga at kriminalidad sa kanilang lalawigan. Mula dito sa Calabarzon, ako inyong PNN Correspondent, Patrolman Jan Lawrence B. Ilagan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Ilagan. Isang high-value individual ang naaresto ng Bulacan PNP sa sinagawang anti-illegal drugs operation kung saan nasamsamang mahigit 3 milyong pisong halaga ng hininalang shabu. Magbabalita dyan si Patrolwoman Janice Bulahaw. Patuloy ang maigting na kampanya ng pulisya laban sa ilegal na droga matapos maaresto ng mga tauhan ng Santa Maria Municipal Police Station ang isang high-value individual sa ikinasang bypass operation sa barangay Caipombo, Santa Maria, Bulacan. Ayon sa ulat, sa bisa ng operasyon na pinangunahan ng Station Drug Enforcement Unit ng Santa Maria MPS kasama ang Bulacan Provincial Intelligence Unit, Bulacan PITEs, RIU-3 at PIDEA Bulacan. Agad na inaresto ang suspect na si alias Louie, 48 anyos, residente ng barangay Caipombo, Santa Maria, Bulacan. Na-recover mula sa suspect ang karagdagang mga sachet ng shabu na may kabuuang timbang na 450 gramo at may standard drug price na 3,060,000 pesos. Agad na dinala sa Santa Maria MPS ang suspect at ang mga ebidensya para sa wastong dokumentasyon at pagsasampa ng kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang nasabing operasyon ay naisakatuparan sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Mark Louie M. Sigua, hepe ng Santa Maria MPS, bilang tugon sa direktiba ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Peñones Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3, upang paigtingin pa ang kampanya kontra ilegal na droga sa gitnang Luzon. Ang matagumpay na operasyon na ito ay matibay na paninindigan ng Bulacan PNP na wakasan ang operasyon ng mga sindikato ng droga at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Mula dito sa gitnang Luzon, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw. Nakumpiska ng mga otoridad ang sako-sakong illegal na mineral ores na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 200,000 piso sa Opol, Misamis Oriental. Magbabalita dyan si Patrolwoman ng ating mga PNN correspondent. Na mineral ore nasamsam sa Opol. Nasamsam ng otoridad ang umaabot sa 155 na sako ng hinihinalang mineral ores na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 250,000 sa isang operasyon laban sa illegal mining sa Opol, Misamis Oriental. Ayon sa ulat na natanggap ng Opol Municipal Police Station mula sa Task Force Ikasan ug Kalinaw. Nitong Disyembre 5, nadiskubre ang mga sako ng mineral ores na nakastockpile sa Zone 2 Barangay Limonda, Opol, Misamis Oriental. Agad na rumisponde ang Opol Municipal Police Station na pinamunuan ni Police Major Teodoro Panganiban de Oro at natagpuan ang mga sako ng pinaghihinalaang mineral ore na abandonado at walang nagmamay-ari. Matapos madokumento at masecure ang lugar, dinala ang mga nasamsam na sako sa Opol Municipal Police Station at nakatakdang i-turnover sa Mines and Geosciences Bureau para sa kaukulang aksyon at disposisyon. Otoridad ang most wanted person na may 40 kaso ng rape sa sinagawang joint police operation sa probinsya ng Nueva Vizcaya. Yan ang tinutukan ni Police Master Sergeant Robert Abella Jr. Aresto ng mga tauhan ng Puso-Rubio Police Station, katuwang ang Dupax del Sur Police Station ng Nueva Vizcaya PPO, PIT Pangasinan PPO at RIU-1 Pro 1 ang isang 70 years old na lalaki matapos ang halos 3 dekadang pagtatago. Kinilala ang suspect sa alias Arden Vergos, residente ng Barangay Bagong Bayan, Dupax del Sur, Nueva Vizcaya. Inaresto ito dakong 1:40 ng hapon noong Disyembre 4, 2025 sa nasabing barangay sa bisa ng magkakahiwalay na warrant of arrest para sa kasong rape, 40 counts.
Ang mga kaso ay napailalim sa iba't ibang criminal case number na inilabas noong May 21, 1996, January 16, 1997 at May 18, 1998. Pawang may Nobel recommended at pinirmahan ni Honorable Juben F. Costales, presiding judge ng RTC 1st Judicial Region Branch 45 at Branch 49, Urdaneta City, Pangasinan. Ayon sa investigasyon, matagal nang nagtatago si Artin Vergos sa Nueva Vizcaya upang makaiwas sa batas. Matapos ang serye ng surveillance at koordinasyon ng mga unit mula sa Pro 1 at Nueva Vizcaya PPO, matagumpay na naaresto ang akusado ng walang kaguluhan. Inihahanda na ng pulisya ang pag-turnover sa akusado para sa tamang proseso at pagharap sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Sa pamamagitan ng patuloy na kooperasyon ng mga pulis sa iba't ibang rehiyon at mas pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad, muling naipakita ang pag-iral ng epektibong law enforcement tungo sa isang mas ligtas at mas maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Robert Abella Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Master Sergeant Abella Jr. Binuwag ng Nueva Vizcaya PNP ang isang drug den sa isinagawang bypass operation kung saan 3 suspect ang naaresto. Patrolwoman Richelle Ledesma sa report. Ng pinagsanib na persa ng Philippine Drug Enforcement Agency at kapulisan ang isang hinihinalang drug den at naaresto ang 3 individual sa ikinasang bypass operation sa Proc 6, Barangay Bonfal West, Bayombong, Nueva Vizcaya, pasado alas 8 ng gabi, noong ika-2 Disyembre nito lamang taon. Sa operasyon na recover ng mga otoridad, ang 15 hit seal na sachet na pinaniniwala ang shabu na may tinatayang bigat na 7 gramong nagkakahalaga ng 47,600 piso kasamang iba't ibang drug paraphernalia at mark money. Kinilalang mga suspect na si alias Bibot, 30 anyos, residente ng Bonfal West, si Abet na 31 anyos, residente ng Bangar Solano, at alias Hertz, 28 anyos, residente rin ng Bonfal West, Bayombong. Ayon kay Regional Director Jill Cesario Picastro, patunay ang operasyon sa patuloy na commitment ng PIDEA na lipunin ang illegal na droga sa tulong ng Interprovincial Collaboration at Intelligence-Driven Operations. Mahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Section 5, 6, 7, 11 at 12, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dito sa Police Regional Office 2, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Ledesma. Naaresto ng Pasig City Police ang isang lalaki na responsable sa pananaksak at pagkakapatay sa isang biktima sa isang insidente sa lungsod ng Pasig. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolman Reynan J. Glaveria. Naging matagumpay ang isinagawang follow-up operation ng mga tauhan ng Pasig City Police Station na nagresulta sa agarang pagka-aresto ng suspect na kinilalang si alias Nonoy, 18 anyos at residente ng Barangay San Isidro, Taytay, Rizal. Agad na i-report ang krimen sa tulong ng isang saksi na tumawag sa 911 upang humingi ng tulong. Rumesponde ang kapulisan ng Substation 7 Rosario Pasig at nagsagawa ng initial investigation at backtracking ng mga CCTV footage malapit sa pinangyarihan ng krimen. Isang saksak sa leeg ang kinamatay ng biktima na ayon sa investigasyon ay dati na itong nakaalitan ng suspect dahil sa away pag-ibig. Nais umanong agawing muli ng biktima ang dati nitong kasintahan na kasalukuyang karelasyon ng suspect kaya nagawa niya itong saksakin. Natukoy ang kinaroroonan ng suspect sa tulong na rin ng kasintahan nito. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng Pasig PNP ang suspect at ito ay nahaharap sa kasong homicide. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolman Reynan J. Gravera, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolman Gravera. Nagsagawa ng masusing inspeksyon ang Bohol PNP sa mga patrol vehicles bilang bahagi ng paghahanda para sa darating na ASEAN Summit. Tinutukan niya ni Patrolwoman Nika Cañedo.
Gawa ng komprehensibong inspeksyon ang Bohol Police Provincial Office sa lahat ng PNP-issued patrol vehicles mula 2018 hanggang sa kasalukuyan nitong ika-3 ng Disyembre taong kasalukuyan bilang bahagi ng paghahanda sa nalalapit na ASEAN Summit na gaganapin sa lalawigan. Pinangunahan ni Police Colonel Patricio Sidigay Jr., Provincial Director, kasama si Police Major Librado Bigas Jr., Logistics and Supply Officer. Ang aktibidad na nagtipon sa lahat ng patrol cars kasama ang kanilang designated drivers upang masuri ang kabuuang kondisyon at roadworthiness ng bawat sasakyan mula sa makina, gulong, ilaw at pangkalahatang itsura ng mga sasakyan ay masusing ine-inspeksyon, gayon din ang beripikasyon sa bisa ng lisensya ng bawat assigned driver. Layon ng inisyatiba na tiyaking nasa pinakamainam na kondisyon ang lahat ng mobility assets ng BPPO upang masiguro ang mabilis, efficient at maaasahang operasyon ng kapulisan lalo na sa mga araw ng ASEAN Summit. Ang maagang pagtugon sa mga posibleng isyu sa mga sasakyan ay bahagi ng pinaigting na preparasyon ng PNP Bohol upang matugunan ang anumang pangangailangang pangseguridad sa malaking kaganapan sa lalawigan. Binigyang diin ng pamunuan na ang ganitong hakbang ay patunay ng patuloy na pagnanais ng Bohol Police Provincial Office na maghatid ng serbisyong tapat, mabilis at tunay na nararamdaman ng komunidad alinsunod sa adhikain ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Bohol Police Provincial Office, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Nikia Cañedo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Cañedo, pinangunahan ng Police Regional Office 5 at Bureau of Fire Protection 5 ang 4th Quarter Nationwide Earthquake Drill sa Legazpi City. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Vanessa Sol. Naging abala ang buong Camp Simeon Ola, Legazpi City habang sabay-sabay na tumalima ang mga personnel ng Police Regional Office 5 at iba't ibang tanggapan sa loob ng kampo para sa pagsasagawa ng earthquake drill. Pinangunahan ito ng Regional Community Affairs and Development Division, katuwang ang Bureau of Fire Protection Region 5. Mahigpit na sinunod ng mga lumahok ang duck, cover and hold procedure bago mabilis at organisadong nagsilikas papunta sa mga itinalagang safe zones. Sinundan ito ng demonstration mula sa mga response unit ng Police Regional Office 5 at BFP 5 na nagpakita ng koordinadong emergency actions kabilang ang evacuation assistance, area clearing at basic rescue operations. Ayon sa Police Regional Office 5, ang quarterly drill na ito ay bahagi ng patuloy na kampanya ng pamahalaan para palakasin ang earthquake preparedness, mas mapabuti ang interagency coordination at madagdagan ang kaalaman ng publiko sa tamang paghanda, bago, habang at matapos ang lindol. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Vanessa Sol, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Sol. Pinatatag ang life-saving readiness ng Police Regional Office 6 matapos sumailalim sa 2-day basic life support training sa Iloilo City. Ang kabuuan ng balita mula kay Patrolwoman Justin May Halyores. Nagtapos ng matagumpay ang 2-day basic life support training ng Police Regional Office 6 sa pamumuno ni Police Brigadier General Josefino Diligan, RD Pro 6, nito lamang ika-3 at ika-4 ng Disyembre taong kasalukuyan sa Camp General Martin Teofilo B. Delgado, Fort San Pedro, Iloilo City. Layunin ng pagsasanay na palawakin ang kaalaman ng mga pulis sa wastong pagresponde sa mga emergency at sitwasyong nangangailangan ng agarang first aid. Sa seremonya ng pagtatapos, nagbigay ng mensahe si Police Brigadier General Ligan na puno ng inspirasyon at paggabay. Pinuri niya ang dedikasyon ng mga kalahok na matagumpay na nakumpleto ang training. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng basic life support bilang pangunahing kasanayan na maaaring magligtas ng buhay sa oras ng panganib o biglaang insidente.
Ito ay nagpapakita na ang bawat pulis ay hindi lamang tagapagpanatili ng kapayapaan at seguridad, kundi handa ring maging epektibong first responder kapag buhay ng mamamayan ang nakasalalay. Tinitiyak ng Pro6 na sa bawat sitwasyon, may sapat na kakayahang pangmedikal ang mga nasa frontline upang makapagbigay ng agarang tulong. Sa huli, muling pinagtibay ng PNP ang kanilang pangako na sanayin at ihanda ang kanilang hanay para sa kapakanan ng publiko. Ipinapakita nitong nananatiling mapagkakatiwalaan ng ating kapulisan sa pagbibigay ng mabilis at epektibong serbisyo, lalo na sa mga kritikal na sandali. Mula rito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin Mejaliores. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat Patrolwoman Halyores. At yan ang mabalitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At mga ka-PNN, 20 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolman Julius Sam Acad. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.